Hello guys! Hello everyone! So welcome back to my channel. For today's vlog guys, pupunta tayo sa may IKEA. And i-interviewin natin yung sister ko. Our topic for this day, napansin nyo na din siguro sa my thumbnail, are the struggles of a foreign student here in Finland. Merong mga nagre-reach out kasi sa akin ng mga students, may mga comments, ganyan, messages na nagsasabing, akala nila madali lang na kapag student ka, pumasok ka as a student dito sa Finland, tapos maghahanap ka ng work, is madali lang maghanap ng work, and that's not the case, guys. So, punta na muna tayo ng IKEA. So, habang nagwi-window shopping kami, habang magwi-window shopping tayo, tatanungin natin yung sister ko ng mga questions about her experiences and about her life now here in Finland. So, andito na tayo sa IKEA guys. Kakain muna tayo ng hotdog. Kasi tagpipiso na yung hotdog nila dito. Yan. So, let's start yung interview natin sa sister ko. So, kailan ka dumating dito sa Finland? Noong August 2021. 2021. So, 2 years mahigit na siya andito. What made you decide to study in Finland? Actually, wala akong plano. Tapos pinilit ako ng ate ko. Eh, di wow. Hindi. Nakita ko kasi yung sa education system na meron sila. Sa totoo lang, very chill siya. Kumpara sa normal na ginagawa natin sa Pinas na parang hectic, maraming quizzes, exam, assignments dito. As long as nagagawa mo yung part mo, more on sila, practical. Sen. So, isa pa siguro reason, syempre ibang Europe eh. So, ibang Europe. Iba yung education system din sa Europe, and sabi nila, according to them, na Finland has the best education in the world. Syempre, gusto ko rin matry yung kung anong klaseng life meron dito sa Europe and yung opportunities na pwede ko pang makuha while in here. So, next question. What did you know about Finland? Nothing. Actually, ang alam ko sa Finland is the happiest country in the world. And I think it's the fifth in a row. Hindi ko sure kung pang ilan na, pero many years na. And aside from that, what I know about Finland is more on nature sila. And napatunayan ko nung nandito na ako. Super may enjoy mo dito kung paano yung difference between seasons. And makikita mo kung gaano ka satisfied yung mga tao sa simple life na meron sila. So, next question. What course did you take and how long did it last? I took business analytics and it only lasts 2.5 years. Pero actually, ang normal niya is 3.5 years. So sa mga gusto mag-study dito, it's better na i-take niyo yung opportunity na mag-take na ng summer classes. Kasi kasama naman na yun sa bayan niyo for your tuition fee. And for that, ma-lessen yung years na iti-take niyo yung course. And of course, less din yung expense na gagamitin nyo for your tuition fee. And also, siguro isa pa mapapabilis, kung meron na kayong degree from your past university, ipapa-accredit nyo siya dito. Sa amin kasi, may system sila per university. And from there, ilalapit nyo lang siya sa magiging guidance counselor ninyo. Sila yung tutulong sa inyo para ma-accredit yon. So sa akin, na-accredit most of my accounting subjects. So, ilang units din na naibawas doon sa tinake ko. So, yun. Taking summer classes. Summer classes always last for 2 months. And accrediting your past units from your past university. So, next question. Did you find part-time jobs while you were studying? Yes. Isang tip siguro is huwag kang magiging mapilit or maarte kung gusto mong mag-survive in another country. So while studying, nagtry ako magtingin-tingin ng online jobs. So far, naging tutor ako sa Cars Hero.
Next is, naging surveyor din ako for. Maliban doon, nag-babysit din ako and nag-cleaning. So basically, during my study period, doon ako kumita and ang laking tulong niya. Kasi sa totoo lang, malaki din ang salary, especially sa cleaning dito. So, yun yung naging reason ba't nag-survive yung pag-aaral ko. At saka yung wallet ng sister ko. Oh, yan. Next question. Did you have culture shock here in Finland? Culture shock, yes. Talagang, ganon. Hindi, kasi yung mga tao dito, kumbaga parang live ganun sila. Gusto nila yung own space nila. So, habang nandun ka sa, kunyari nagko-commute ka, bus, metro, train, tram, kanya-kanya kayo. As much as possible na yung mga tao, gusto nila, doon ka maupo sa kabilang upuan. Hanggat may bakante, doon ka maupo. Huwag kang tatabi sa kanila. And napakatahimik nila. Ayaw nila ng masyadong maingay. Ayaw nila nung malalakas ang boses, katulad ng ginagawa namin ngayon. Kasi napapatingin sila kasi hindi sila sanay sa ganun. And another is, hindi ka pwedeng basta-basta pumupunta sa bahay ng kahit ka mag-anak mo pa yan, kahit magulang mo pa yan, not unless tumawag ka at nagbigay ka ng appointment. Kasi yung mga tao dito may kanya-kanya din silang schedule, kanya-kanyang buhay. So, kailangan mag-schedule ka rin ng time sa kanila. Another thing is yung pagiging liberated nila. So, hindi dito normal na pinagtitinginan, kahit hubad-hubad ka na, lalo pag summer. Hindi normal na sa kanila yon. So, parang ang hindi normal dito is yung pinapansin mo sila sa pananamit nila. So, dun tayo sa main topic ng vlog na to. What are your struggles being a foreign student here in Finland? Siguro ang main doon is language. Language barrier. Kasi ang hirap, lalo kung international student ka, ang hirap maghanap ng trabaho. Like for me, I'm on the business field. So far, kung yung sa field ko mismo, hanggang ngayon, nahihirapan pa ako maghanap ng trabaho. And most commonly, yung katulad ng mga part-times ko nung nag-aaral ako, ganun ang madaling hanaping trabaho. Pero if you wanted to really apply your course or your field, like for example, you're working for business field, you're working for medical field, as much as possible that marunong ka sa language nila. Kasi if you do not have that, then you do not have the advantage of taking the work that you wanted. Another struggle kung international student ka, lalo kung hindi ka naman citizen dito, is financial. Dahil kung pumasok ka dito as international student, syempre, English language ang kukunin mong course, kailangan magbayad ng tuition fee. So, pag resident ka dito, citizen ka dito, or type A resident ka dito, libre yung pag-aaral, wala kang babayaran. Eh kung international student ka like me, kailangan magbayad, which is that time, halos nasa 10,000 euro per year ang binabayaran namin. For my tuition. Tuition fee lang yon. Iba pa yung rent mo, yung transpo mo, yung food allowance mo. So, kailangan mo talaga maghanap ng part-time job or hindi ka magsusurvive. Winter. Tada! So, ano naman ang mga benefits of students here in Finland? So, kahit marami tayong struggles, ang kagandahan pag estudyante ka, kalahati ang presyo ng lahat. Lahat talaga? Lahat. Kasi kahit thrift store or second-hand store, may percentage, 20% na susunod yun. And para sa akin siguro, pinaka-beneficial sa akin, yung sa transpo. Since lagi akong bumabiyahe, is kalahati lang binabayaran ko, lalo ang mahal ng pamasahe dito. Especially if you're taking trains from city to city or province to another province. How much ba yung monthly bus card mo? Pag estudyante ka dito, ang monthly bus card mo, so far, that time is, I think, around 32 euros for AB zone ng Helsinki. So, yes. Normally, that's 64 euros. Oo, kaya, tipid ka talaga. And, of course, marami ding
restaurants, shops na nag-offer ng 50% discount. And also, kahit sa mga sa mga membership cards, katulad ng mga groceries, katulad sabihin natin sa K Plus ng K Market, mas malaki yung na-earn na points ng student compare sa normal na nakukuha ng mga customers. So, after finishing your course, how are you doing now? Now, I'm happy, grateful, kasi I am currently employed. Hindi man dun sa field na inaral ko, pero sa field na talagang gusto ko. And now, nakapag-apply na rin ako ng renewal para sa residence permit ko. And hopefully, it will be for 4 years already. So, that's it. Welcome to IKEA! Ako kang dalawa. Mabigat. Alam mo, kung saan ka makasakit, kahit mabigat pa yan, mabubuhat mo. At the age of 30, ito na lang nagpapasaya sa buhay namin. Masaya ka? Dahil sumasahod na siya na magbabayad ng sarili niya. Bayaran pa kita eh. So, paano, nakaintindi ka ng finish? Iyo. Yung marami pa. Sula. Sige na, magbayad ka na. So there guys, some experiences of a foreign student here in Finland. So actually hindi madali, it's not that easy na pupunta ka dito to study kasi first you have to consider a lot of things, especially kung ang plan mo is pumunta dito para maghanap ng work, para i-pursue yung career mo. Ang nakikita ko kasi na sobrang magiging struggle mo is yung language para makahanap ka ng work na gusto mo talagang gawin or yung degree na gusto mo talagang kuhanin. Also, i-consider mo yung finances mo. Siyempre, as a foreign student, ikaw magbabayad ng tuition fee. Before, libre yan eh. Pero, some years back, pinalitan nila ng law na lahat ng papasok ng mga students na outside EU or EEA, kailangan na nila magbayad ng tuition fee if yung course nila is in English. Pero yung course nila in Finnish, hindi kailangan magbayad ng tuition fee. Pero like, kapag punta ka dito na hindi mo alam yung language, paano ka mag-aaral ng degree or ng course in Finnish, right? And yun nga, just a reminder na pag pupunta ka dito and maghahanap ka ng part-time, you shouldn't expect na yung field mo yung makukuha mong part-time. Kasi mahirap maghanap. Unless marunong ka mag-Finnish and nasa healthcare field ka. Kasi actually kahit marunong ka mag-Finnish, kung ang course mo for example nasa business or nasa mahirapan ka ba ding maghanap. So ang in-demand talaga dito na work is nursing related or sa healthcare related. So that's it for this vlog guys. Again, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, give this video a thumbs up, and I'll see you on my next one.